para hindi aksayadong sa ating gamot. Dami pong bulaklak. Sure, ito ay mamumuti, mga katribya. Kapag ito ay magtuloy lang po yung marami, bayok sigurado sa bunga ito. Nangangailangan pa tayo rito. Kumusta na po kayo mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Ito po, spray po tayo ng ating bago po uli natin pong tinetesting, yung ating nutritional. Yung ating nutritional to mga katribya, ito po yung sample kung saan po yung ating mga bunga, pati na rin po yung mga buko, saka po yung bulaklak ay maging matibay ang kanya pong kapit. Kaya bukod po doon sa ating organic insecticide, meron rin po tayong organic nutritional na kung saan ito mga katribya ay ginagamitin po natin sa ating kalamansi para mag tuloy-tuloy po yung ating pagpapabunga at pagpabulaklak. Actually mga katribya, ito pong ating organic nutritional, meron na po itong kasama pong mga microbial na pumoprotekta rin din sa ating pong kalamansi para doon sa mga insekto upang wag silang kumapit, at kung kumagat man siya ay paramdaman niya na meron silang magiging masamang pakiramdam at sila po ay magtatae. Kakaroon sila na tinatawag na diarrhea ng kanilang tiyan, yun na magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ngayon, yung pong mga buko ng ating kalamansi komosya po mga katribya po ay katatagtag ng ating pong bulaklak. Mga ilang linggo pa, isang linggo siguro, makikita na po natin ng size ng ating pong kalamansi, yung bunga, yun po sa ating ginagamit po na organic insecticide. Bali, nakakatatlong pasok po tayo. Halos ito, dalawa pa lang po ipasok po natin. Ngayon ito, first pa lang po natin magpasok ng ating nutritional para po sa protection natin sa ating bulaklak saka po sa ating bunga. Yan, chargeable lang po mga katribya po yung ating ginagamit, at di naman po kailangan na ito po ay paliguan ng ating kalamansi na kagaya ng sa power spray. Pero pag halimbawa mga katribya, kung malaki na po yung inyo pong kalamansi at di na po kayang abutin itong ating chargeable, pwede naman yung pong ating power spray na ginagamit. Kaya spray po tayo. Tsaga-tsaga lang para po tayo ay umarbes ng ating mga bunga. Although meron na tayong mga buko na mga maliliit, pero di pa po natin siya po pwedeng panghawakan kung ito ay okay o hindi, dahil di pa po natin alam po yung magiging size po niya ng ating buko. Kasi pagka sinlaki na po siya ng gamais at yun pong ating size ay kopildong, sabihin ay nakapanira na yung ating mga insekto. Pero pagka po buo naman, ibig sabihin ay effective po itong ating gamot na sinasampol. Tayo pa lang po mga katribya, nung gumamit po na ito, first gumamit sa amin pong lugar ng organic insecticide. Kaya sana naman pag nag-click, ayos at susulit yung ating pagod. Pagka hindi naman nag-click, pagod na lang din siyempre. Tsaka po yung panahon ang masasayang doon sa ating kalamansi. Kaya talagang ganon, kailangan po natin na pag sa palaran
para ma-trace natin, matiyak kung maganda ito pong ating sinasample na kalamansi, yung ating mga bunga, saka po yung bulaklak. Wala muna natin po yung ating hinintuan. Kailangan po dyan tatandaan natin po yung ating mga hinintuan. Ito mga katribya po yung bunga, bilog-bilog na po yung buko. Yan, isa. Tingnan nyo po mga katribya po yung lumalabas po na bulaklak, ay kumpul-kumpulan po siya, maliliit pa lang. Kaya kailangan natin yan na suporta nitong ating organic insecticide. Ito na ngayon ay ang nutrition. Ayan. Ayan, pati camera natin ay kasamang maaanggihan. Ganyan-ganyan lang mga katribya pag-aalaga. Hindi po kailangan na paligo. Importante ay tumama sa ating dahon para pumakain niya yung ating nutrition. Kaya ito ang ating kalamansi na may nutrition. Kumbaga sa isang nagba-vitamins, ito ang sentrum. Ayan. Mayroon pa mga lumilipad-lipad pa ng mga insekto. Ayan. Kasama na po siya ng micro nutrients. Ayan. Kailangan lang to mga katribya po ay pino ang buga ng ating bomba para hindi aksayadong sa ating gamot. Dami pong bulaklak. Sure, ito ay mamumuti mga katribya. Pag ito ay magtuloy lang po yung marami, bayok sigurado sa bunga ito. Kailangan pa tayo rito ng tukod kung magtutuloy. Ngayon kung hindi naman, back to zero tayo sa ating pag-aalaga. Gaya ng isa nating subscriber na nagkamali siya ng kanyang pagtitimpla ng gamot, kaya back to zero uli ang kanyang kalamansi. Sayang po yung kanyang unang inalagaan, nangalaglag. Kaya parang hindi rin po siya nag-spray, gumastos na, napagod pa. Yan, sira pa ang bunga. Kaya pagka hindi po natin alam mga katribya yung ating ginagamit, nagpapagod lang tayo at nagsasayang ng ating pera. Kaya pagkakalamansi hindi rin naman po siya basta-basta na kung makikita ng iba, akala mo madali, pero pagka ikaw na ang may hawak, ayan, matututo ka ng magsuri, mag-search kung paano pagpapabunga, paano pag-aalaga. Yan. Tama nga na mahal ang kalamansi, mayroon nakaka-tsempo, nakaka-jackpot, pero sa likod naman nun ay yung pong hirap tsaka po yung pagod. Kaya ganyan po yung ating ginagawa. Basta continuous lang ang pag-aaral, tutuklas ng mabuti
yung maganda na hindi makakasama sa ating kalusugan, eh yun po ang maganda dyan mga katribya. Goal natin ay ma-promote ang ating organic fertilizer, organic insecticide, saka organic nutrition. Ay masasabi natin pagka yan ay approve, ay talagang pure organic na ang ating kalamansi. Ilang araw na rin natin itong natubigan, kaya basa pa po ang lupa. Spray tayo mga katribya. Alaga uli para sa ating mga bunga, sa mga buko. Yan, tapos na ang tagulan, kaya tayo ay balik patubig ng ating kalamansi. Ang pag-spray nito kailangan medyo malamig pag tayong titira ng tanghali na. Anumang foliar na ating ginagamit, dapat ay malamig po ang panahon. Huwag din po yung umuulan, dahil mababasa po yan, mahuhugasan yung pong ating ni-spray. Kailangan po ito ay kumapit sa ating dahon. Yan po ang pamamaraan nating ginagawa. Kung kayo ay magpo-foliar, mag-insecticide, dapat ay medyo malamig ang klima. Wag rin naman masyadong mahangin, dahil ikaw naman ang maliligo. Moist na ang ating camera. Maganda po yung buga nito kasi bago pa. Basta't bago yung pito, maganda ang palalabasan. Ay, dami pong bulaklak. Grabe, muradong mamumuti ang ating kalamansi. Sarap pong mag-alaga. Yung bunga, mga katribya. Pag nagkataon, puro organic na ito itong gamit natin. Hindi na tayo bibili ng mga insecticide pagka umapprove. Di lang po natin na may promote sa inyo dahil under observation pa itong ating gamot. Malalaman po natin yan sa mga darating na pagkakataon. Ang tanging magagawa lang muna natin, apply lang muna tayo ng apply, sunod sa instruction para kung ano man po yung kalalabasan, abang-abang lang tayo mga katribya. Tagal malaglag mga katribya po yung mga hinog. Hanggang ngayon ay nakakapit pa rin siya. Meron tayong mga natirang mga palakihin pero hindi naman siya ganun karami. Pwede na rin siya at makakatusto sa kanya sa pag-aalaga ating kalamansi.
Ito yung ating 3 taon at kalahati na kalamansi mga katribya. Spray tayo. Ating kalamansi. Sarap alagaan po mga ka-TV pagka po bata. Abot na abot pa ng ating chargeable sprayer. Mga butlig na ang ating mga bulaklak. Lahat ng mga kilikili ay nuusbungan na ng mga bulaklak natin. Ay, mga damo natin meron na uli. Ati pong i-sprayan ng herbicide. Spray. Sarap ang pitasin ito pagka lumaki. Ito ang alagang organic mga katribya. Tapos na. Tinitik-tik natin mga katribya, sayang eh. Okay na po itong ating isang karga. Medyo nakakarami na po tayo. Isang karga pa po tayo mga katribya. Ito po kasi nasa 6 hanggang 7 tatapos po natin ang ating sprayer ng ating chargeable. Yung ating kaibigan 3 drum ang kanyang nauubos sa kanya pong chargeable, namali pa ng timpla. Kaya laking pagod po noong ating pong kaibigan
Nako, isipin ninyong 36 na chargeable ang kanyang nauubos sa maghapon. Ay gaano kagrabe yun, puro pasang balikat. Ay ang pagitan naman po ng kanyang pag-i-spray, isang araw lang. Kaya lang nasira yung malungkot na balita dahil nasira yung kanyang bulaklak dahil palpak po yung kanyang timplada ng gamot. Hindi po siya naghalo-halo, kundi bagkus lumutang yung gamot, mga katribya. Kaya ang combination pagka hindi po tama ay delikado po sa inyo pong kalamansi. Sisira ang inyong pagod, ang hirap, dahil pagka pumalpak di na may sasauli yung mga nasirang bulaklak at saka po bunga.